Good day, everyone. So this is our lecture, Machine Shop Theory and Practices, Machine Shop Theoretical Computation. So on this topic, may tatakal natin kung ano ba yung mga simple computations ng machine shop. Moreover, itong theoretical computation, ang pinaka main foundation lang niya is dapat maalam ka sa mga unit conversion. So, hindi ka dapat maligaw sa mga unit conversion dahil kung hindi mo naman alam yung formula, kayang-kaya mo siyang isolve kung alam mo mag-convert. What I'm trying to say na marunong ka mag-convert in terms of length, speed. Yung dalawa lang ngayon ang kailangan mong pagtuunan ng pansin. Yung length, conversion, inches to millimeter, or whatsoever, merong feet. Then, bakit nga ba natin to i-discuss, itong machine shop theoretical computation? Sa field na pinusukan ko, nung ako ang CNC maintenance, so, nung nagkatrabaho ko, nakahandle ako ng CNC, both conventional, pag sinabi conventional, yan yung old type ng CNC. Then, meron ding yung na yung conventional, yung sabi ko kanina, conventional. Then, yung CNC na modern, yun yung uh, computer numerical control. So, may sariling language yun. Then, dito sa conventional, so kailangan kalkulado mo lahat ng galaw ng machine. So, dito, para makompute natin, meron tayong theoretical computation na tinatawag. So, i-discuss natin to on this video lecture. So, yung reference ko nga pala is on Project Padayon. So, MDSP, pag sinabi MDSP, Machine Design and Shop Practices, Review Materials. Then, yung mga sarili kong review materials nung ako yung nag-review nung board exam. So, machine shop, time of cut, well time. Yung time of cut, well time, so isa lang yung concept niya, minimeasure siya through time. Meron kasing time of cut, no, pag nag-grinder tayo, nakadepende sa disk na kapal, pero hindi natin alam kung gaano siya mabilis mapuputol. So, by theoretical computation, alam natin kung anong time siya mapuputol. Yung weld time, minimeasure din yung welding time. Diba, nung nag-practice nga tayo, more on specific, minimeasure natin yung length. Yung length na yon may certain time bago mo siya ma-accomplish. So dito, kino-compute din natin yun. Then, meron ding taper per length o yung TPL. Pag sinabing TPL, taper per length, yung length, it varies. Kung yan ba ay inches, yan ba ay millimeter, yan ba ay foot, yan ba ay yard. Pero most on the topics, pag sa machine design, ang ginagamit natin ay yung foot at inch, yan lang yung common. Then, on this screen, so naka-display yung formula, D minus small d over L. Yung D ay yan yung outside diameter. So, yung outside diameter, yan yung big letter D. And yung small d, yan yung inside diameter. Then, yung length, yan yung kabuuang length na pinuputol. O di kaya yung kabuuang length ng workpiece na present dun sa problem. Ulitin ko, yung D, yan yung outside diameter. Yung small d, yan yung inside diameter. Yung length, yan yung total length ng workpiece o yung total length na ikakat. Then, meron tayong time. Yung time, length over rate. So, ibig sabihin, pagka length, usually, unit of measurement yan, inches, feet, or whatsoever. Yung rate, yan yung pagka nagpuputol, so pagka nagpuputol tayo ng isang material, meron niyang kada isang segundo kung gaano kahaba yung napuputol niya. So, ang unit ng rate ay somehow more on inches per minute.
inches per minute or inches per revolution, mm per revolution. Since ang cutting natin, for example, grinder, so revolving siya. So, sa isang segundo umiikot yung grinder natin, gano'ng kahaba yung naputol niya. So, yun yung tinatawag na rate. Then, kung sumatotal, kung ang numerator mo ay inches, at denominator mo ay rate na inches per revolution or minute, pag kinancel mo yung inches, ang matitira sa iyo ay minute. So, wait lang. So, kung meron kang inch, then inch, minute. So, cancel to. Ang matitira sa iyo ay yung minute. So, kaya siya formula for time. Usually, yung tong time, length over rate, nadi-discuss din sa differential calculus, time rates ata ang topic nito. So, whatsoever. Then, meron tayong velocity. Yung velocity na yan, pi dn. Yung d, diameter. So, d ay inches din na matatawag. Yung n, syempre yung n, yan yung revolution per minute. Then, para saan yung pi? Yung pi, yan yung pang-convert into length. Kasi, ang 1 revolution, yan ay pi radians, kung sa calcul nyo titignan. So, yung taper na tinatawag natin, ito, taper, ginagawa natin siya actual. Yung taper na yon, yun yung way kung paano tayo wood lathe. So, dito, ito yung workpiece natin, then ito yung hawak-hawak nating tool. So, yung tool na yan yung panghulma natin. Panghulma natin dun sa workpiece natin. Tulad nung nag-ano tayo, nag-wood lathe. So, nagpo-form tayo ng iba't ibang shape gamit yung iba't ibang tool. So, usually, yung mga nakikita natin, facing, para sa round, taper turning. So, ang tawag doon, taper, tinataper natin yung workpiece natin. Pero more so ever, pagka sinabing tapering, nire-reduce mo yung malaking diameter to small diameter. Then other forms of turning o yung tapering is ito, yung contour, form, chamfering, cut off, threading. Yung threading, so medyo kamukha siya ng tool na pambilog natin doon sa machine shop, yung pangbilog natin ng kahoy pag nasa wood lathe. Pero pag nasa conventional lathe machine, so yan yung shape ng pang thread. Then nagawa natin yung hand tapping. So ang equivalent nitong threading na to is yung die, yung bilog. Then boring, so gumagawa ka ng butas sa loob ng workpiece. Drilling, so drilling, meron ka certain depth na i-drill sa inside ng workpiece. Then yung knurling, common term, yung knurling na matatawag ay yan yung, kumbaga, para meron kang grip sa isang material. Kasi kung hahawakan mo lang itong makinis na surface ng material, so may chances na dumulas siya sa kamay mo, kaya meron siyang knurl. Yung parang mga thread, yung mga bako-bako para makapitan ng kamay natin. Ito nga yung formula.
So yung formula kanina, kung taper per feet at ang tatang choices mo ay inches, so convert mo lang. Kaya siya meron siyang 12. 12 na number. Conversion factor yan. No? Conversion 1 feet to 12 inch. So meron tayo dito. Ito ay milling machine. So ito, milling machine ang tawag dyan. Yung milling machine. Yung milling machine, so meron tayo sa machine shop pero hindi siya functional. Kasi yung mga belt niya na nandito para makapag-transmit ng rotative power para dun sa cutter natin is yung belt niya gato na o di kaya yung may mga crack na, so hindi na siya pwede mag-operate at high speed. Pag inoperate pa natin siya at high speed, sudden magbe-break yung belt. So kailangan ma-maintenance muna. And somehow may mga movable link siya na stock up, so kailangan siyang i-overhaul o di kaya grasahan. So meron tayong tinatawag dito yung milling cutter. Yung milling cutter na yan, so kung meron tayong grinder at meron tayong sinasalpak na disc, sa milling, meron tayong sinasalpak na milling cutter. So yung milling cutter, ayan yan, ito, yung milling cutter. Yung milling cutter, kinocompute natin yan. Bakit natin kailangan computein yung milling cutter? Yung milling cutter kasi, kailangan natin ma-achieve kung ano yung tamang cutter para sa certain length of workpiece natin. Ba't natin kailangan computein? Meron siyang certain application o material, pag ginamit mo ng mali yung milling cutter, mabubungi yung mga ngipin niya. Yan, nakita niyo dyan, may mga ngipin-ngipin yung milling cutter natin. Kung may mga ngipin-ngipin yan, yan yung siya yung nagpa-function para maayos niya yung workpiece natin from a certain length to achievable length natin sa plan ng drawing natin. Then, ito yung formula niya. So, formula. Yung T, yan yung number of teeth. So, sabi mo kanina, in a certain workpiece, kailangan natin ng proper milling cutter. O milling cutter, tama, milling cutter nga. Sa grinder, yun yung grinder disc na tinatawag para pamutol nung mga workpiece natin. Then yung 6.3, para sa ba itong 6.3 na to? So yan ay empirical formula. Empirical formula, o di kaya constant. So pag yung 6.3 na yan, di na siya tinatanggal sa formula. Then yung D, cutter diameter. So yung cutter diameter, yan ay important para dun sa maabot nung surface nung workpiece natin. Then yung width of cut. So width of cut. So pag ginamit itong formula na to, kailangan yan ay English. Yan ay naka-inch dapat. Inch. So yung 6.3, magagamit mo lang yan pag ang mga unit of measurement mo na ginamit sa computation ay naka-inch. Then, merong other formula para sa milling cutter. Ito nga ay 12.6 D cosine A over D plus 4 small letter d. Yung D, yung D, cutter diameter. Yung A, helix angle of cutter, kasi yung cutter natin, pag sa top view niyan, ang mga ngipin niya nakaslant, nakaganyan. So, nakaganyan yung itsura ng cutter natin. So, kinocompute din natin yan yung angle. Yan, kinocompute yung helix angle ng cutter. Then, yung small d, depth of cut. So kung meron tayong, kung ito yung material, kung ito yung cutter natin, milling cutter,
andito yung workpiece. Yung workpiece na yan, so, ito yung ikakat natin. Ito, yan yung ikakat natin. So, kailangan, alam natin kung gaano kalalim yung ikakat natin. So, sa drawing natin, naka-dictate naman kung ano yung mga measurement, yung depth. So, meron tayong workpiece, para masunod yung depth na yun, kailangan natin i-cut. So, yun yung depth of cut na tinatawag. Then, meron tayong tinatawag na milling machine feed rate. Yung milling machine feed rate, so, unit niya ay inches per minute. So, ibig sabihin, yung performance ng milling machine sa isang minuto, ilan yung natatapyas niyang material o gaano kalaki yung tinatapyas niyang material. So, kung meron kang workpiece, yan ito yung certain length na yan yung depth na kailangan mong i-cut. So, in 1 minute, gaano mo siya katagal mauubos. Yan yung milling machine feed rate na tinatawag. Then, yung feed rate, inches per tooth. Yung feed rate, yan ay nakapertain sa sa milling cutter natin. So, ibig sabihin, sa isang revolution nitong cutter, milling cutter natin, so, meron at iba kanina, ito nga yung milling machine feed rate, inches per minute, yung feed rate natin, inches per tooth. Ibig sabihin, sa kinat natin dito, ilang tooth yung kayang mag-serve para mabawasan natin yung workpiece with a certain depth. Then, yung number of teeth, ito nga yung number of teeth. Yan, number of teeth niyan, nung milling cutter. Then, yung speed, yung rotative speed na tinatawag. Kung gaano siya kabilis umikot. Ayan ha. Yan yung mga computation natin for milling machine feed rate. Then, planning time. Yung planning time, kung meron tayong kinompute kung gaano kabilis makapag-cut kung gaano kabilis yung rate ng milling machine sa isang minuto, ilan yung natatapyas niya, ilang inch natatapyas niya sa workpiece natin, yung planning time natin, nakadepende yan sa workpiece. Ibig sabihin, yung workpiece natin, meron siyang certain length, gaano siya kabilis matatapos. So, gamit yung milling machine natin, gaano kabilis matatapos yung workpiece natin para ma-achieve natin yung certain length doon sa engineering drawing plan natin. So, ito nga yung formula. Naka-flash sa screen. T is equals to time, minute, width of surface. Yung width of surface, ito. Yan, yung width of surface na yan in inch. So, lahat ng ginagamit nating unit dito ay English. So, kung may makita mang unit of measurement sa mga tanong na naka-millimeter, so kailangan i-convert ng inch. Then, length of stroke. Pag sinabing length of stroke, itong material na to, ay itong workpiece, ay itong cutter na to, ito yung top surface ng workpiece natin. Pag nag-cut siya, gano'n lang kahaba yung kayang kainin ng milling cutter natin. Yan yung tinatawag na length of stroke. Then, VC, cutting. So, yung cutting, VC, yan yung cutting speed. Yung return speed, since kung ito, natapos mo na yung certain length, so nakat mo na to, at meron kang certain depth. Yun nga, kanina, yung
yung depth na makakain. Then, pag na-accomplish mo na yan, meron pa yung isang layer. Hindi mo yan ma-achieve ng isang putulan lang. So, yung return speed, pagbalik niya uli dito sa position na una niyang ikakat. Kung ito yung unang position na una niyang nakat, babalik uli siya dito. So, babalik uli yung cutter natin. Yan yung return speed. Yung return speed, syempre, dalawang unit ng speed natin. So, inches per second, inches per minute lang uli yan. Okay? So, ito yung sample problem natin. A piece of stock, 8 inch. So, pagka may ganito, inch yan. 8 inch long is 3 inches diameter at one end. So, may piece of stock. Yung stock na yan, ang tawag dyan, bar material. So, bar material. Diameter at one end and 1 and 1/2 diameter at the other end. So, meron kang material dito. So, dito daw, 3 inches in diameter. Dito, 1.5. 1.5 on the other end. Ang hinahanap, taper per inch. Taper per inch ang hinahanap. So, meron tayong formula kanina na TPI, taper per inch. Yan yung big diameter minus small diameter over length. So, by substitute lang natin yung mga certain given. Meron tayong length. Dito yan, length. 3 inches diameter. Yan yung malaking diameter. Yung 1.5 or 1 and 1/2, yan yung small diameter. So, substitute lang natin yan. Then, gamitin ng calculator. Nakuha natin yung sagot na 3/16 inch. So, 3/16 inch yung sagot para sa problem number 1. Then, meron tayong problem number 2. How long will it take to drill a hole through a 10 cm? 10 cm. So, beware. Naka-cm. 10 cm thick steel plate. If the drill feed is 0.1 mm per revolution and a 1/4 inch diameter drill is turning at 750 rpm. So, meron kang workpiece. So, ang kailangan mong i-achieve is kailangan mong butasan. So, bubutasin mo yung workpiece mo. Ang thickness ng workpiece mo is 10 cm. 10 cm. So, ba't hindi ito yung length? Usually, sa mga formula ng math natin, yung length, di ba? Ba't ito yung kinukuha? Kasi, ang target natin, mag-drill. So, yung drill na yan, ang kinukuha nating length, yung depth. Yan yung nagsisilbing length natin ngayon. Ngayon, yung drill, so, kunyari, ito yung drill material. So, yung drill feed niya, kada lubog nung drill material natin, merong nababawas na 0.1 mm per revolution. Ibig sabihin, kada revolution niya may nababawas na 0.1 mm. Then, ang sukat nung drill natin, na yun nga yung mag-i-imply sa diameter nung hole, is yan yung 1/4 inch diameter drill. So, ang hinahanap, gaano katagal na makaka-achieve ka ng 1/4 diameter na butas doon sa workpiece na merong thickness na 10 cm. So, ito yung formula. Time is equals to length over rate. Substitute natin yung mga
kailangan, yung length natin 10 cm, so kailangan convert natin siya papuntang mm since meron tayong mm per revolution para maging unit consistent tayo. 10 cm, 1 cm is equals to 10 mm, so cancel. Then, rate, 1 mm per revolution. So, 1 mm per, 0.1 mm per revolution. Then, yung drill natin umiikot ng 750 RPM. So, ibig sabihin, sa isang minuto, nakaka 750 na ikot siya. At yung kada isang ikot niya, kumakain siya ng 0.1 mm. So, substitute natin dito, mm per revolution. So, cancel ang rev. Cancel ang revolution. Then, cancel ang minute. Millimeter. Then, ang choices natin, naka-second. So, kailangan i-convert natin. 1 minute is equals to 60 seconds. So, convert. So, gamitin natin yung calculator natin. Makakuha natin yung sagot na 80 seconds. Then, problem number 3. Problem number 3, how long? So, ito ay gano'ng katagal? How long it will take to cut a 4 inches long thread at 100 RPM if the threading machine has a configuration of 20 thread per inch. So, itong tinatawag na 20 thread per inch, o di kaya tawag dyan ay TTI. Yung TTI na yan, so ibig sabihin, meron akong bar material dyan. Sa isang ikot, nung example, meron tayong die dito. Die na panggawa ng external thread. So, ibig sabihin, sa isang ikot ng die, nakakagawa ako ng 20 thread. Sa ikot ng die na merong 1 inch na kaya mong kainin gamit yung die, meron kang 20. Yun yung 20 threads per inch. Ibig sabihin, sa isang inch na kinain ng die, nakakagawa siya ng 20 thread. So, ibig sabihin, 20 threads yung nagagawa niya. Then, meron tayong formula. Yun ulit. Since time ang hinahanap, length over rate. Then, substitute lang natin yung mga given numbers natin. So, length, 4 inch long thread. Then, gagawa ka nga ng thread, ang kailangan mong i-achieve, gano'n mo katagal magagawa yung thread. So, kailangan, nandito yung 20 thread per inch. So, dito dapat yung 20 thread per inch. So, cancel natin yung inch dyan. Then, rate. Yung rate, ibig sabihin, yung die natin, umiikot siya ng 100 revolutions per minute. Then, kung mapapansin natin, yung 20 threads per inch na yan, ibig sabihin, sa isang ikot nung nung die natin, may nakakain nga tayong 1 thread. So, nakalagay dyan, 1 thread per revolution. So, cancel natin yung revolution, cancel din natin yung thread. Rito na lang, time. Since naka-second siya, so, kailangan natin i-convert papuntang seconds. So, cancel. Natitira na lang seconds. Ang sagot, gamitin natin ng calcu, 48 seconds. Then ito. So, ang gamit na medium nung cutter, hindi siya milling, kundi oxyacetylene gas cutter. Yung oxyacetylene gas cutter, so wala tayong ganyan sa machine shop natin, more on sa mga fabrication center. Pero usually, yung oxyacetylene gas cutter,
ang katumbas niya is yung jet water cutter. So yung pumuputol ng workpiece gamit yung pressure ng tubig. So sa sobrang lakas ng pressure ng tubig, nakakaputol siya ng material. So mas safe kasi yun. Dito kasi, pwede ka magkaroon ng cause of fire pag gamit mo yung oxyacetylene gas. Magkamali ka lang timpla ng oxygen at acetylene gas. So maaari ka magkaroon ng combustion sa loob, sunog. Compared sa jet water cutter, ang gamit lang niya, pressure at yung medium mo, tubig. So ito yung problem. How long ulit? Ibig sabihin, time naman yung hinahanap natin. How long would it take to cut a oxyacetylene gas cutter crosswise? So crosswise. A 4 by 20 by 1 inch, 4 feet by 20 feet by 1 inch. So length with height, o di kaya yung thickness na tinatawag. Thick steel plate. If oxyacetylene machine can finish cutting a 10 feet long. Ibig sabihin, ang kailangan mong hanapin dito, kung gaano kabilis makakaputol yung oxyacetylene gas na ang kailangan mong haba ay 10 feet long sa loob lamang ng 12 minutes. So, ito yung figure. So, since crosswise, ito yung dimension, length, width, 1 inch thick, height, crosswise ang ano natin. So, ito yung putol, crosswise. Then, meron tayong formula ulit. Length over rate. Then, substitute lang natin yung mga given. Meron tayong length. Yun nga, yung length 4 feet. Then, yung rate natin, ibig sabihin, meron siyang suggestion dito sa problem. Usually, mga nakita natin kanina ng sample na problem ng rate is naka inches per minute, inches per revolution. So dito, ginawa lang siyang wording na problem. Ibig sabihin, meron kang target na 10 feet long. Hindi lang sa isang minuto, kundi sa buong 12 minutes. Kaya lalabas siya 10 feet over 12 minutes. So by substitution, cancel natin. Then, ang matitira dyan ay minute. So, yung minute, convert natin since ang mga given answers natin dito ay naka-seconds. So, ulitin ko ulit. Ang kailangan mong ma-achieve ay 10 feet in 12 minutes. So, yan yung rate na kailangan mong ma-achieve. Kaya siya 10 feet over 12 minutes. Ibig sabihin, meron kang kailangan i-cut na total length 10 feet in 12 minutes. Then, conversion. So, compute natin by calcu. Makuha natin yung sagot to 88 seconds. Then ito. Oxyacetylene gas uli yung problem. Same given, 4 inches by 20 feet by 1 inch steel plate. Pero pinagkaiba, ito ay hahatiin sa 4 na piraso. Then yung 4 na piraso na yon, ito yung dimension. Then merong cutting rate. So ito, meron tayong rate. Ibig sabihin, cutting rate 12 minutes in 8 to 12 feet. So merong range 8 to 12 feet length sa loob ng 12 minutes. So ito yung given. Ito yung figure. 4 na piraso. So 4 na piraso yan. 4 sheets. Pero ang total cut na gagawin mo lang ay 3. Para maging 4 na piraso yan. So, medyo tricky yung problem. Kailangan ma-visualize mo yung figure kung ilang putol yung gagawin mo. 3 putol lang gagawin mo para makagawa ka ng 4 na pirasong steel plate. Then, ito yung formula. Length over rate.
So yun nga, since kailangan mo lang i-consider yung putol mo, hindi yung ilang piraso yung kailangan mong putulin. So kailangan, ang kailangan mong ilagay dito, yung haba ng putol mo. Kung 3 beses ka nagputol, ano yung haba nun? 4 feet. So ibig sabihin, yung length niya, sumatotal, kailangan mo pagsamasamahin. Since kasama yan sa minimeasure na time. Kasi hindi mo naman pwedeng putulin yan ng sabay-sabay. So, kailangan mo muna putulin yung isa bago ka sumunod dito at masunod mo tong pangatlong putol para magkaroon ka ng 4 na pirasong steel plate. Then, yung rate, average yan ang tinatawag. So, 8 plus 12 over 2 feet. Then, same nung time kanina, sa 8 to 12 feet na yan, kailangan ma-achieve mo siya within 12 minutes. So, by sub si shooting. So, ang choices naman natin minute, no need to convert to seconds. Cancel. Yung cut na yan, so in-play ko lang yan para at least ma-visualize nyo. Yung binibilang nating length is yung kinakat natin sa material, hindi yung piraso. Sa misconception yan sa mga solving, ang ginagawa dito, ginagawang 4. Pag nagputol ka lang naman, action mo lang naman dyan, 1, 2, 3. Ibig sabihin, sa isang putol mo, meron kang 4 feet, yan yung length, then ilang beses ka puputol ng 4 feet? 3. So, 3 cuts times 4 feet. Then, i-calculate lang natin yan. Ito yung sagot, 14.4 minutes. Then, another problem. Compute the cutting speed in FPM. So, para sa hindi pa nakakaalam, FPM is feet per minute. Feet per minute yan. Of a workpiece with 50.8 mm diameter. So, meron kang workpiece. 50.8 diameter. 8 mm diameter and running at 100 RPM. Meron tayong formula kanina. Yung cutting speed, velocity, V, pi dn. So, simple lang naman yung problem. Ang kailangan natin, feet per minute. Tandaan, feet per minute. May mm tayo. So, yan yung ko-convert natin. Papunta, feet. So, ilagay yung conversion. 1 mm, 25.5 mm, sorry, 25.4 mm is equals to 1 inch. 1 inch, 12 inch is equals to 1 foot. Then, yung revolution, para yan sa pi. Then, i-calculate natin. Makuha natin sagot na 52.4 feet per minute or FPM, hindi kaya 52. So, ito, type siya ng problem, pero more on physics, pero since may mechanical equipment na involved, so isama na rin natin. If the power needed to lift a 600 pound load by means of a hoist, so ibig sabihin, ito yung load, then meron kang hoist, tinatawag. Okay, parang pulley niya yan. Then ito yung motor. So, ito yung hoist, meron daw yang 50 horsepower. The lifting is done using a cable that is wrapped around a drum. So, ito yung drum. Rotating at 30 RPM. Ang hinahanap, yung diameter nito. Diameter of the drum. Then, merong formula. Since meron tayong common formula sa physics,
power, force times velocity. Yung velocity natin, meron tayong formula dyan, correlation yan. Yun yung pi dn na tinatawag. Then, substitute natin yung mga given. Meron tayong power, yung 50 horsepower. So, convert natin yan to, since inches to, inches, ang pinakamalapit na converting factor para makuha natin yan is, magpunta tayo ng feet. So, kailangan magpunta tayo ng feet. So, 50 horsepower, 1 horsepower is equals to 33,000 foot-pound per minute para makonsider natin yung pound dito na tinatawag. So, horsepower cancel. Then, ang formula, force times velocity, pound load. So, pag sinabing load, yan ay, so ito nga pala, magkaiba yung pound force sa pound mass. So, makita kayo nga din na ganyan sa thermodynamics ninyo, magkaiba ang pound mass sa pound force. So, dito, specified siya as load, yan ay pound force. Kaya yan ay nakakategory as force. Then, velocity, pi d n. 30 revolutions per minute. Yung d, direkta natin yung conversion sa calcu. 12 inch. Since 1 feet ang matitira natin, kailangan natin convert papuntang inch. So, minute, revolution sa pi, pound, makuha natin yung inch. So, by ship solved, so, pwede natin makompute siya by ship solved. So, ito yung sagot, 35.01 inch. So, another problem. A 1 meter long shaft is being tapered 6 millimeter per meter. So, mm per m, mm per m over a length of 500 millimeter at 1 end. Calculate the bigger diameter if the minimum diameter is 87 mm. So, figure and problem. Ito yung shaft. Dito, 87 mm. Ito, hinahanap natin. Then, meron kang length. Ang total length mo ay 500 millimeter. Ang hinahanap mo nga ay bigger diameter. Then, check natin yung choices, lahat naka-millimeter. So, no problem. Meron lahat unit consistency. Unit consistency, wala tayong kailangan i-convert. Then, ito yung formula kanina. Taper per meter o length. Taper per length. So, category nga, either inches yung length, feet, or meter. So, dito, taper per meter, taper per TPM. D minus inside diameter over length. Then, yung taper per meter, ibig sabihin, ang kailangan niyang i-taper, so ganito, i-visualize natin mabuti. Ito yung material. Ibig sabihin, kung meron akong length na 500 mm, hindi kaya, since sundin natin yung problem, 500 mm, then meron kang 1 meter length. So, kung 1 meter length yan, convert mo lang yan
millimeter to meter. So, divide 1,000, magiging 0.5 yan. So, kung ito yung 1 length, 1 meter. Then, ito yung 0.5. Yung 0.5 na yan, ibig sabihin, ang kayang i-taper niya, so yung mababawas niya papunta sa maliit na diameter, yung kaya niyang i-taper, so i-taper, babawas-bawasan niya, yan. Ibig sabihin, ang kaya niyang ibawas diyan is 6 mm lamang. So yan. Ibig sabihin, para ma-achieve yun, para ma-achieve itong diameter na to na 87 mm. So, para ma-proceed mo yung 87 mm na yan, ang nababawas o ang natitaper dun sa shop mo is 6 mm para ma-reduce mo siya ng 82 mm. So, by taper per meter, unit analysis, so 6 mm per meter. 6 mm per meter, ito yung hinahanap natin, 87 mm. So, kung ito yung unit, pag sinolve natin in formal, ito, sinolve natin in formal yan, then, sundin din natin yung sequence ng unit dito sa kabila. Kung millimeter per meter to, dapat naka-millimeter per meter din yung right side. So, i-follow natin yung condition ng taper per meter. 500 mm, nga, convert natin. So, meron tayong millimeter at over meter. So, shift solve para makuha yung big diameter D. Makuha natin yung 90 mm. So, 90 mm yan. 90 mm. Kailan tayo nag-convert dito para masunod natin yung unit ni taper per meter. Kasi, once na sinolve natin to, ang lalabas dapat sa kanya, millimeter per meter. So, dapat masunod din natin yung condition sa kabila. Kaya, ginaya lang natin yung unit ng taper per meter. So, kaya natin kinonvert yung length ng meter. So, another problem ulit. How long? So, time ang hinahanap. How long will it take to mill a 3/4 inch by 2 inch long length with keyway in a 3-inch diameter shafting with a 24-foot cutter turning at 100 RPM and 0.005 inches feed per tooth. So, drawing tayo ng shaft. Okay, yung shaft. Then, sa mga common equipment, machine equipment, meron tayong tinatawag na keyway. Yung keyway na yan, kung ito yung shaft natin, yung keyway, so ito yung slot. Then yung parang notch na tinatawag para kumapit siya sa isang assembly. So, yan yung nag-joint dun sa assembly. Then, itong shaft na connect kay motor. So, ito yung motor natin. So, once na mag-rotate si shaft, kasama yung assembly. Kaya sumasama yung assembly dahil kay keyway. So, kung ito yung shaft natin,
Ibig sabihin, meron kang kailangan iputol sa kanya. Yan. So, ito yung kailangan ngayong ikat. So, yun yung kailangan ikat niyan. Yun yung tinatawag na keyway. So, meron dimension 3/4 inch by 12, 3/4 inch by 2 inch long. So, ibig sabihin, itong, ito, 2 inch long. Then, ito, 3/4. Hindi kaya, 0.75 inch. So, yan yung figure ng problem. Then, meron kang milling cutter. Ito nga yung 24. Tooth cutter. Turning at 100 RPM. At 0.005 inches feed per tooth. Ibig sabihin, kada ikot nung cutter natin, merong natatapyas na 0.05 inches feed per tooth. So, yun yung formula natin. Time is equals to length over rate. So, meron tayong rate, yun yung feed per tooth. Then, yung length, meron tayong length, yan yung tinatawag na length sa keyway. So, 2 inch. Then, yung rate, so, kailangan may ilagay natin. Ito, ibig sabihin ng inches feed, inch per tooth lang din yan. Kaya siya nilagay na feed kasi, by the word itself, feed, kumakain. Yan yung kakain nung shop para makagawa ng keyway. So, ibig sabihin, sa kada kain nung cutter, merong 0.005 inch na nababawas dun sa shop tape para makagawa ka ng 2 inch na keyway. So, substitute, revolution per minute, inches per tooth, tooth per revolution. Ibig sabihin, sa isang ikot, 24 tooth yung nagsaserve para ma-achieve mo yung 0.05 inches feed per tooth. So, cancel out, cancel, inches, revolution, makakalas din yan, matitira ay minute ulit. So, wala nang conversion, since ang choice natin naka-minute, i-calculate natin diretso, makuha natin ay 0.167 minutes or 0.166. Then, another machine shop equipment, the power hacksaw. Power hacksaw does 120 strokes per minute and the feed per stroke is 0.127 mm. So, ibig sabihin, yung power hacksaw natin, so ito yung power hacksaw. So, ito yung talim. Talagyan ko color blue, yan yung talim. Yan yung talim natin. Ibig sabihin, para pumutol yan, forward, backward na naman ang bumpit niyan. Pupunta dito, babalik siya dito. Rocking lang ang bumpit niyan. Ibig sabihin, sa isang minuto, nakaka 120 siya na movement. So, stroke per minute. Then, yung feed per stroke, ibig sabihin, ang nababawas niya sa isang stroke, kunyari, ito yung rectangular bar natin. Since puputulin natin yan, ito yung kaputol niya. Para maputol mo yan, syempre kailangan mong kainin yung body ng workpiece. Ang makakain mo sa kanya, kada pabalik-balik siya, yung rocking motion niya, is
0.127 mm. Ang hinahanap, time. So, time din hinahanap. How much is the time need to sew a rectangular magnesium bar? 5-inch wide and 12-inch thick. So, wide, thick, ito yung kapal. If the length of cut is 5-inch. So, rectangular magnesium bar, 5-inch. So, pag puputulin mo nga yung magnesium bar, ang kailangan cut mo rin is 5-inch. So, substitute natin yung mga given. Time is equals to length over rate. So, 5-inch yung length. Yan, yun yung required. 5-inch. Since meron tayong millimeter, dalhin natin sa millimeter para mas madali yung conversion. Dahil pag nagsasolve, ang mas madali i-convert ay yung naka-terms ng length. Huwag ka mako-convert dito sa ibaba. Then, convert 1 inch, 25.4 mm. Then, rate. Yung rate, ibig sabihin, ang inaharap mo nga dito, gaano mo katagal na mapuputol yung 5-inch. Yung 5-inch na magnesium bar. So, kailangan gamitin mo yung mga values nung rate. So, ibig sabihin, sa 120 strokes per minute, meron kang nababawas na 0.127 mm per stroke. Sabihin, sa ilang balik niya, sa 120 strokes na yan, 0.127 yung nakakain niya. So, multiply, stroke, cancel, millimeter, cancel, matitira, minute. Since ang choices natin naka-seconds, convert natin papuntang seconds, cancel out, matitira seconds. Ang sagot, 500 seconds. Then, a milling cutter has a diameter of D. So, merong milling cutter. Diameter, so ito yung cutter, diameter niya, 4 inch. Width of cut, ibig sabihin, kung ito yung bar material, ang width of cut, ang kaya niyang kainin sa material is 2 inch. Ang hinahanap, number of teeth. So, kanina, sa PowerPoint natin, meron tayong formula. Yung milling cutter. Teeth equals to 6.3 diameter over width. So, yung diameter na yan, diameter ng cutter, then yung width ng cut. So, substitute lang natin yung formula. 6.3, 4 times 4 over 2 inch. Ang sagot, 12.6. So, pag sa teeth, lagi, kunyari, 12.1, 12.2. Pag nakuha mo yung 1 at 2, hindi siya as 12. Yan ay 13 kagad. Kasi lumabas siya sa number ng 12. Hindi siya sumusunod as round off lang ha. 12.1, 12.2, 12.3, yan ay 13 teeth na kagad. Then, last problem, a milling cutter has number of teeth, 6 teeth. Feed per tooth, ibig sabihin, ang kayang putulin ng mga ngipin, ang kayang putulin ng mga ngipin sa isang revolution, 0.05 inch per tooth. Ibig sabihin, yung 6 na teeth na yan, kaya makabawas ng 0.005 inches per tooth. Spindle speed, 800 RPM. Ang hinahanap, machine feed rate. So, machine feed rate, yun yung gaano kabilis mag-cut yung milling machine. Meron tayong formula dyan. Milling machine feed rate, feed per tooth times number of tooth times RPM. So, walang conversion na kailangan kasi yung mga formula na yan is design lang para sa English units. So, substitute natin. Makuha natin yung revolution. Bakit hindi natin nasama? Kasi ang hinahanap natin, suma total, feed rate. So, yung revolution,
Ibig sabihin, yung isang ikot niyan, counted na yan dito sa 24 inch per minute.